Ika-11 araw na mula nang pumanaw si Shirine. Sina Hiroki at Nade ay nagpalipas ng gabi sa loob ng infirmary upang magbantay pa din kay Shirine. Pati si Amy ay nakatulog din sa tabi ng kama ni Shirine, ngunit, sa ilang sandali pa ay dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Dito rin pala ako nakatulog, sabi ni Amy. Umalis muna sandali si Amy upang pumunta sa banyo upang magsepilyo, at pagkatapos ay bumalik na din agad ito sa loob ng infirmary. Shirine, maayos ba ang tulog mo? Sabi ni Amy at binuksan nito ang bintana upang makapasok sa loob ng infirmary ang sariwang hangin na nagmumula sa labas. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Sabi muli ni Amy at kinuha nito ang plorera upang tanggalin ang mga nalalantang dahon. Pero, nang mga sandaling iyon ay nakadilat na ang mga mata ni Shirine at hindi ito napapansin ni Amy. Kapag damilat ka ngayon, magiging masaya talaga ako. Naalala mo ba noong nahulog ako sa bangin? Ikaw ang unang taong tumulong sa akin, matagal na panahon na din ang lumipas. Umalis ako noon at ginawa ang aking mga gustong gawin at hindi man lamang ako nagkaroon ng oras para humingi ng tawad. Hindi ko man lamang nasabi ang aking mga gustong sabihin. Alam mo ba kung gaano karaming nangyari simula noon? Ang dami kong gustong sabihin sa iyo kaya naman gumising ka na, sabi ni Amy at ito ay humarap kay Shirine. Pagkatapos humarap ni Amy kay Shirine, nagulat siya sa kanyang nakita. Nakita niya na nakadilat na ang mga mata ni Shirine. Dahil sa sobrang pagkagulat, hindi agad nakapagsalita si Amy at sa halip ay bigla itong nasamid at napasigaw ng malakas. Sumigaw siya hanggang sa siya ay mapaubo, at pagkatapos ay agad na tinawag sina Nade at Hiroki. Makalipas ang ilang sandali, ang headmaster at si Teacher Sena ay nagtungo sa infirmary upang tingnan ang kalagayan ni Shirine. Sa aking palagay, buong gabing nakamulat ang mga mata ni Shirine, sabi ng headmaster. Tama, mayroon kasing mahinang salamangka ang nakabalot sa kanya, sabi naman ni Teacher Sena. Kung ganoon, talagang buhay pa nga si Shirine, sabi naman ni Nade. Tumahimik ka nga Nade, sabi ni Amy at hinampes nito si Nade. Aalisin ko ang salamangkang nakabalot sa kanya, sabi ng headmaster at gumamit ito ng salamangka upang alisin ang salamangkang nakabalot kay Shirine. Ano nang nangyari? Hindi pa din naman nagbabago, hindi pa din siya gumagalaw, sabi naman ni Nade. Makalipas ang ilang sandali, matapos ng ginawa ng headmaster ay biglang nagkaroon ng malay si Shirine at ito ay napasigaw. Ang lahat naman ay sobrang nagulat sa ginawa ni Shirine. Anong nangyari? May nakikita akong kakaibang mga umiikot na liwanag, sabi ni Shirine at napatingin ito sa kanyang paligid at ito ay nagulat dahil naroon ang headmaster. Bakit nandito kayong lahat? Tanong ni Shirine. Si Amy naman ay biglang umiyak. Hi Amy, bakit ka umiiyak? Ano bang nangyari? Tanong naman ni Shirine kay Amy. Loko ka, anong hay ang sinasabi mo? Sabi ni Amy at kinurot nito ang pisngi ni Shirine. Aray ko, masakit, Amy. Sandali lamang, nasasaktan ako, sabi muli ni Shirine. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa iyo? Akala ko ay hindi ka na magigising pa, sabi muli ni Amy. Pasensya na, sagot ni Shirine kahit na hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyayari. Sa ilang sandali pa ay biglang naalala ni Shirine ang mga nangyari sa kanya. Ang pagpunta sa ibang dimensyon at pagtawid sa isang lugar na walang katapusan, at habang naroon siya ay marami nang nangyari. Patawarin ninyo ako, hindi ko sinasadyang pag-alalahanin kayong lahat, sabi muli ni Shirine. Bigla namang tumakbo sina Nade at Hiroki papunta kay Shirine. At sa hindi sinasadyang pangyayari ay nadaganan ng mga ito si Amy at ito ay napasubsob at napayakap kay Shirine. Alam mo bang 10 araw ka nang patay? Sabi ni Nade. Ano, ako, 10 araw nang patay, gulat na sabi ni Shirine. Hindi na tumitibok ang iyong puso, natural patay ka na. Magpaliwanag ka ngayon,
Sabi naman ni Hiroki, teka lang. Anong nangyari kay Arcane at sa iba? Tanong muli ni Shirenei. Bigla namang dumating din sina Teacher Thad at Teacher Ethele dahil nalaman ng mga ito na nagkamalay na si Shirenei. Agad na lumapit si Teacher Ethele kay Shirenei at niyakap niya ito. Shirenei, salamat at bumalik ka na, umiiyak na sabi ni Teacher Ethele kay Shirenei. Ayon kay Teacher Sena, si Teacher Ethele ay sobrang nag-alala para kay Shirenei at ito ay naniniwala sa walang kamatayan. Bago pa maging emosyonal ang tagpo ng yakapan, biglang may narinig silang tunog na nagmula kay Shirenei dahil sa sobrang higpit ng pagkakayakap ni Teacher Ethele dito. Nako, pasensya na, ayos ka lang ba Shirenei? Sabi ni Teacher Ethele kay Shirenei. Sa wakas, pakiramdam ko ay nakabalik na nga ako, nakangiting sabi ni Shirenei. Ngunit sa likod niya, hindi ganoon ang naramdaman ni Hiroki, Nade, at Amy. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin, sabi ni Shirenei. Kung ganoon, anong ibig mong sabihin, may nagawa ba akong masama sa iyo? Wala naman akong masamang ipinakita sa iyo, sabi ni Amy at pinagsusuntok nito si Shirenei. Sige pa Amy, suntukin mo pa, sabi naman ni Nade, masaya naman ang headmaster dahil nagkamalay na si Shirenei. Habang pinanunood niya ang kanyang mga estudyante ay tahimik itong lumabas sa silid. Bago pa man tuluyang nakalayo ang headmaster ay bigla itong tinawag ni Shirenei. Headmaster, sandali lamang po, sabi ni Shirenei, ikaw pala Shirenei. Maraming nangyari, kaya naman, pansamantala muna naming isinara ang academy. Sa ngayon ay gamitin mo ang pagkakataong ito para makapagpahinga, sagot ng headmaster. Salamat po sa pag-aalala ninyo para sa akin, pero, may gusto sana akong itanong na mga ilang bagay. Ang totoo niyan, ako ay napunta sa ibang dimensyon sa pamamagitan ng immortal function, sabi muli ni Shirenei. Immortal function ba kamo? Tanong ng headmaster na may halong pagkagulat. Opo. Sagot ni Shirenei at ikiniwento niya sa headmaster ang lahat ng mga nangyari sa kanya at pati na din ang tungkol sa babaeng kanyang nakilala at nagpakilala bilang isang Diyos. Ibig mong sabihin, alam ng babaeng iyong nakilala kung sino ako? Tanong muli ng headmaster. Opo, medyo malabo pa ang aking naaalala, pero, sigurado akong gusto niyang ipaabot ko sa inyo ang kanyang pagbati, sagot ni Shirenei. Ah, ganun ba? Sa tingin ko, kilala ko siya, sabi muli ng headmaster. Talaga, kilala mo siya, paano po ninyo siya nakilala? Tanong muli ni Shirenei. Naisip ng headmaster na hindi siya naniniwala sa mga bagay na tulad ng kapalaran. Pero, ang pagkikita ni Shirenei at ang sinasabi nitong babae ay maaaring isang kapalaran. Pero, naisip din niya na ito ay maaari din namang isang bagay na hindi talaga maiiwasan. Adries Miro, na ngayon ay kilala na bilang Spacetime Miro. Ang batang iyon ay isang disipulo na bihasa sa scale magic, paliwanag ng headmaster. Isang disipulo, ano naman ang tungkol sa scale magic? Tanong muli ni Shirenei. Shirenei, narinig mo na ba ang salitang unlocker? Sabi muli ng headmaster. Opo, iyon ang salitang ginagamit ng magic community para tukuyin ang mga taong nagpapalaya sa immortal function, sagot naman ni Shirenei. Tama ka, si Miro ay isa ring unlocker, ang scale magic ay isang uri ng salamangka na tanging ang mga taong naliwanagan ng walang hanggang katangian ng spacetime lamang ang maaaring makaganap, paliwanag ng headmaster. Sobrang nagulat si Shirenei dahil naalala niya ang lahat ng nangyari sa kanya sa spot at hindi siya makapaniwala na talagang totoo nga ang salamangka na ginawa ng babae. Si Miro ay wala na sa realidad, maraming bagay ang hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang kaalaman, kaya naman, siya at ang kanyang mga kaklase ay nagsagawa ng pananaliksik sa ASTOS. Si Miro ang unang presidente ng Science of Supernatural Spirits Research Group, sabi muli ng headmaster. Makalipas ang ilang araw na pamamalagi ni Shirenei sa infirmary.
Mukhang ito na ang huling araw ko dito sa infirmary. Salamat sa palaging pagdalaw sa akin Amy at pati na din sa iyo Cheryl, sabi ni Shirenei. Hehe, walang anuman, dahil pansamantalang sarado naman ang academy, maaari namang lumabas muna tayo ng magkakasama. Pero sa totoo lang, bilang isang estudyanteng malapit ng magtapos, medyo nakakasakal na ang mga pag-aaral, sagot ni Cheryl. Kung pagod ka na, bakit hindi ka muna magpahinga, sabi naman ni Hiroki kay Cheryl. Dapat talaga tayong magpahinga, pero, ang pagpapahinga ko ay hindi nangangahulugang magpapahinga rin ang aking mga kompetisyon, sagot ni Cheryl. Buwisit ka, ang bait-bait mong magsalita kay Cheryl, pero bakit sa akin ay hindi, sabi naman ni Amy kay Hiroki. Hay nako, paano kaya kami naging pareho ni Shirenei, sabi ni Hiroki sa kanyang isip. Maiba ako, kamusta nga pala ang headmaster, tanong ni Ned kay Cheryl. Sabi niya ay masaya siyang tanggapin ang anumang pananagutan at parusang ibibigay sa kanya. Pero, ang maaari lamang mag-imbestiga sa kanya ay ang mga taga-distrito, sagot ni Cheryl. Ang headmaster kasama sina Keynes at Arin ay nagpunta sa kabisera sa tanggapan ng Magic Association para sa isang investigasyon, sabi ni Cheryl. Sila ay nasa ikatlong investigasyon na ng Departamento ng Magic Association at sila ay ipinatawag ng espesyal na pangkat ng taga-usig. Sinabi nila na hindi nila isasaalang-alang ang anumang koneksyon at susunod sila sa batas. Maging ang headmaster ay mukhang hindi rin makakaiwas sa pagpaparusa, sabi naman ni Amy. Si Shirenei ay nanatiling tahimik lamang matapos nitong marinig ang mga sinabi sa kanya ni na Amy at Cheryl. Ilang araw ang nakalipas, si Shirenei ay muling nakipagkita sa headmaster upang magtanong pa ng mga ilang bagay tungkol sa babaeng nakilala niya sa kabilang mundo. Headmaster, may isang bagay pa akong nais itanong sa iyo. Si Miro, sinabi niya sa akin na ako ay kanyang hinihintay. Kahit pa siya ang tagapagtatag ng Supernatural Spirit Research Group ilang dekada na ang nakalipas, paano niya nalaman kung sino ako, tanong ni Shirenei sa headmaster. Shirenei, alam mo ba kung ano ang kabuuang bilang ng mga estudyante sa ating academy, tanong naman ng headmaster habang hinahaplos nito ang kanyang balbas. Agad na sumagot si Shirenei. Hindi po, ano pong kinalaman noon sa aking tanong, sagot ni Shirenei. Siyempre, palaging nagbabago ang kabuuan ng bilang. May mga estudyante kasing nagtapos na, may ilan namang napapatalsik. Gayunpaman, kahit nagaano pa karami ang estudyante ng academy, palaging may kulang na isa. Hindi pa nakakapagtapos si Miro, kaya naman, siya ay palaging naka-enroll sa ating institusyon, pagpapatuloy ng headmaster. Hindi, imposible, kung ganoon, ito ay dahil sa scale magic, tanong muli ni Shirenei na may halong pagkagulat. Oo, tama, si Miro ay nasa Istes sa isang mataas na dimensyon na nilikha gamit ang scale magic. Ang lugar na iyon ay tinatawag na higher layer of Istes, sagot ng headmaster. Hinawakan ng headmaster si Shirenei sa balikat. Shirenei, ang katotohanang iyong nalaman ay isang lihim na kahit ang mga matagal nang nagtatrabaho dito sa academy ay hindi nakakaalam. Mangako ka sa akin na hindi mo ito ipagsasabi kanino man. Walang sino man ang maaaring makaalam ng tungkol dito. Huwag na huwag ninyong pag-uusapan ang anumang bagay na may kinalaman sa higher layer of Istes. Hindi lang nito maaaring mailagay sa panganib ang iyong sarili, kundi pati na din ang buong kontinente, naiintindihan mo ba? Sabi muli ng headmaster kay Shirenei. Pangako po, pangangalagaan ko po ang lihim na ito. Wala po akong sino man na pagsasabihan nito, pero, sandali lamang po, hindi po ba ito ay medyo nakakatakot? Hindi pa din ako makapaniwala na siya ay talagang nasa Istes. Sa aking palagay ay hindi ko na muling magagawang matulog kapag kami ay gumawa muli doon ng pananaliksik, nakangiting sabi muli ni Shirenei. Huwag kang mag-alala, hanggat hindi mo pinapasok ang immortal function, hindi ka matatagpuan ni Miro.
Bukod pa rito, kailanman ay hindi iiwan ni Miro ang lugar na siya mismo ang lumikha, sabi ng headmaster. Pero, bakit po ganoon? Tanong ni Shirene at ito ay medyo naguguluhan sa mga sinabi ng headmaster. Dahil para kay Miro, ang mundong ito ay isang napakasakit na lugar, sagot ng headmaster. Makalipas ang ilang oras, kasama na muli ni Shirene ang kanyang mga kaibigan at siya ay nakangiting pinagmamasdan ang mga ito. Ayon kay Shirene, ang mga pangit na kaganapan na kanyang naranasan sa Event Horizon, ang kasindak-sindak na katotohanan na nakabalot sa Estes, ang tungkol sa higher layer of Estes. Nagtataka si Shirene, dahil patuloy pa din itong umiikot sa kanyang isip na parabang ang landas na kanyang dapat tahakin ay nananatili doon. Dumating na ang araw kung saan ang hatol para sa headmaster pati na din kay Keynes at Arin ay inilatag na ng hukuman ng Magic Association. Ayon sa mga naglilitis, ang lahat ng mga ebidensya na nailatag ay maaaring gamitin sa mga ito, dahil ang investigasyon ay naisagawa na. Sandali, maaari bang kausapin ko muna ang mga batang iyan sandali? Tanong ng headmaster sa mga bantay na kanilang kasama. Sige, ngunit hindi kayo maaaring magtagal, sagot ng tagabantay. Medyo nakaramdam naman ng inis si Keynes dahil ayon sa kanya, pare-pareho naman silang iniimbestigahan. Pero, iginagalang pa din ng mga bantay ang headmaster samantalang sila naman ni Arin ay hindi pinapakitunguhan ng maayos ng mga ito. Ayon pa kay Keynes, marami sa mga bantay na ito ay bulok ang mga ugali. Wala kang dapat na ipag-alala, may ilang tanong lang akong nangangailangan ng iyong kasagutan, sabi ng headmaster kay Keynes. Wala akong pakialam, huwag mo akong tratuhin na parang isa sa iyong mga alagad, sagot ni Keynes. Iyan nga ang dahilan kung bakit gusto kitang makausap. Kapag natapos na ang lahat ng ito, maaari kayong magpunta sa Magic Academy, sabi muli ng headmaster. Anong sinabi mo? Sinasabi mo bang kami ay magiging isa sa iyong mga alagad? Huwag kang magkakamali, hindi ikaw ang panalo sa larong ito. Kung patas lang ang laban, ang isang katulad mo ay tinalo na sana ng aking master sa isang iglap, isang malakas na sigaw ni Keynes. Tama ka, gayunpaman, kung hindi iyon ang mangyayari, ako ang unang luluhod. Ganyan ang isang tunay na kasamaan, anuman ang iyong maging dahilan, ikaw pa rin ay kamumuhian. Pero, maaari kang magbago, dahil iisa ang ating naging guro. Handa akong bigyan kayong dalawa ng kinabukasang lampas sa kadiliman, sabi muli ng headmaster kay Keynes. Matapos ang kanilang pag-uusap, naghiwalay na ng landas ang headmaster at sina Keynes at Arin. Sina Keynes at Arin ay nakatalagang litisen sa interrogation room letter B. Bago pa man tuluyang pumasok sa loob ng silid, kumatok muna ang bantay na kasama ni Keynes at Arin. Ayon kay Keynes, bahala na kung ano ang mangyayari sa kanila ni Arin sa hinaharap at ang kanyang tanging bagay na natutunan ay kung paano ang lumaban sa gitna ng labanan. Dahan-daang pumasok sa loob ng silid sina Keynes at Arin. Ginoo, dala ko na sina Keynes at Arin, sabi ng tagabantay sa investigador. Maupo kayo, ako si Sakari, ako ang investigador ng ikatlong investigasyon ng departamento. Kayo ba sina Keynes at Arin? Tanong ni Sakari. Oo, kami nga, seryosong sagot ni Keynes habang si Arin naman ay medyo nakakaramdam ng pag-aalala. Arin, anong nangyayari sa iyo? Tanong ni Keynes kay Arin matapos nitong mapansin na may kakaibang nangyayari kay Arin dahil ito ay nanginginig. Hindi ko siya mabasa, sagot ni Arin. Ano kayang nakikita ni Arin sa taong ito at bakit parang siya ay medyo nanginginig? Tanong ni Keynes sa kanyang isip. Mukhang nagulat kita binibini, mukhang nangyayari sa iyo ang tinatawag na First Sutra. Limitado ang paggamit ng salamangka sa asosasyong ito, pero, hindi ito dahilan upang hadlangan ang likas na kakayahan, kaya ito lang ang paraan ko para hindi mabasa ng sino man ang aking mga iniisip, sabi muli ni Sakari at ang buong katawan nito ay tila nababalutan ng kung ano.
Takot si Arin habang pinagmamasdan niya si Sakari at naisip niya na imposibleng mangyari na hindi niya mabasa ang iniisip nito. Gayunpaman, ikatutuwa ko kung hindi kayo gagawa ng anumang gulo, sabi muli ni Sakari. Sa sandaling iyon, napaatras si Arin at may itinutok sa kanyang isang matulis na sandata si Sakari. Magpakatino ka, nasa gitna tayo ng isang investigasyon, Arin ang iyong pangalan, tama ba? Tanong muli ni Sakari. Opo, ako nga, sagot ni Arin at ito ay nanginginig pa din dahil sa sobrang takot. Mukhang tama ang sinabi ng taong iyon na hindi tayo makakagawa ng gulo. Sabi naman ni Javi na noon ay nasa loob pa din ni Keynes. Tama ka, ang taong ito ay talagang napakalakas, sagot ni Keynes.